So, good day sa lahat ng ating mga ka-crayfish breeder dyan. For today's video, bale, ipapakita ko sa inyo ang ating mga naipon na white specter crayfish. So, yun nga, sa tuwing magbe-breed tayo ng mga crayfish natin na pula, merong mga ilan-ilan na lumalabas na kulay white. Which is ito nga yun, yung mga white specter. So, ibig sabihin, yung ating mga breeder na crayfish na kulay red, meron silang genes ng puti na crayfish. So, yan, no? Kung makikita nyo, white na white yung mga ibang nandito. So, iniipon natin sila. So, yung possibility na maglabas, based dun sa experience ko, yung possibility na maglabas ng ganitong kulay, sa halimbawa, sa 100%, kung merong, halimbawa, may 50 na anak yung mga crayfish na pula, merong mga 2% na lumalabas, mga 2 to 3% na lumalabas na white, yung ano, yung ganitong kulay. So yun, naiipon natin sila, hinuhuli natin yung medyo malalaki na. So binubukod natin dito sa dito sa aquarium na 15 gallons. Dito meron tayo siguro mga 12 pieces na white specter na medyo malaki. Tapos yung iba kasi masyadong maliliit pa, hindi pa natin hina-harvest. So yun, para dito muna sila mag-stay, magpalaki. So kasama nila dito yung isang pares na red crayfish. So ayun nga. So ayun, kikita nyo yung isang yung male na red crayfish. So yun, siguro na-experience nyo rin yung ganito sa pagbe-breed nyo ng mga red swamp crayfish, yung mga Clarkie, Procumbus clarkie, something ganun tawag sa kanila. So yung puti, so sabi nila galing yan sa mga blue jeans. So may possibility sana makapagpalabas din tayo ng blue na crayfish kahit wala tayong breeder na ganun. So far, so yan, actually nung mga nakaraan marami na rin tayong na breed nito malalaki na, nandun sila sa pond. Pero merong mga bago yan, so kinukuha natin. So mga nagbebenta ng crayfish, alam ko mas mataas yung price ng ganitong kulay. So maganda to pagka black na black yung buhangin mo sa ilalim. So ayun. So sa mga naghahanap, so ito siguro pang dispose din natin to pag medyo malalaki na. Pwede nating ibenta yung ilang piraso, tapos iwanan natin yung ilan, gawin natin, kasi gusto ko rin may pure breeder ako na white kasi dati nung nagkaroon ako ng mga ganito, puro male lang, puro female yung yung lumabas. So ngayon may napansin tayo, may mga male tayong natira na mga ganitong kulay, yung mga white. So itatry natin i-separate yung mga white na male and female na ilan. So gagawin natin pure breed, titingnan natin kung lahat ba white ang ilalabas. So experimental ulit. So yung sa pag-aalaga naman nitong white, syempre wala namang diferensya dun sa red kasi dun nga sila galing. So yun, so far katulad nito 15 gallon tank, siguro mga 15 pieces yung yung nakalagay na crayfish dito. So ang technique lang para hindi sila masyadong nagkikita, so nilagyan natin ng mga iba't ibang mga hides. Kagaya nito, nilagay natin yung mga volcanic rock, iba't ibang mga bato, meron din tayong PVC pipe na nilagay. So para doon sila nagtatago kung medyo inferior sila dun sa mga ibang kasama nila, hindi sila masyadong magsasalubong, o kaya pwede silang makapag
makalayo dun sa mga medyo aggressive. Ayan. Kasi hindi rin pantay-pantay yung laki nila. So para maiwasan din yung matanggal yung mga claws nila, tapos hindi sila makain. Kasi pag nagmo-molt, di ba, sila mahina eh. Kaya naghahanap sila ng ng parang hiding place pag magmo-molt sila, na hindi sila makikita ng kapwa nila crayfish para makain. So far so good. Yan po yung ating mga breeding materials. Ayan, sa mga gustong mag-avail, so message lang po dito sa Facebook. Ayan, try natin mag-reply. So yung mga red crayfish nga pala natin, yan, marami tayong breeder na pwedeng siguro i-out din para din sa mga gusto ring mag-try na mag-breed ng ganito. So ngayon nag-out na tayo ng breeder. Dati kasi ang binibenta lang natin is yung maliliit na krillings, kasi nga wala tayong masyadong breeder. So ngayon dahil crowded na masyado yung ating pond sa likod, magbabawas tayo. So yun. So dun sa page natin, tapos pati dito sa channel, siguro comment na lang sa mga interested. Pero syempre dun lang tayo sa medyo malapit lang area na kaya nating deliveran, kasi parang hindi pa rin tayo sanay dun sa mga malalayong shipment. Baka kasi mamatay lang or masayang yung ating mga alaga, kawawa naman. So that's it. This is the update video ng ating mga white spectre, kasi nung nakaraan may nagtatanong kung marami ba tayong white spectre, kung pwedeng bumili. So this time, siguro konting panahon na lang i-out natin yung ilan nito, hindi naman natin gagamitin breeding materials. So keep safe sa lahat ng mga crayfish enthusiasts, sa mga breeder dyan. So share natin yung ating mga video yan sa mga pag-aalaga, kung paano tayo nagpaparami, mga technique na pwede nating i-share sa kapwa nating mga crayfish lovers. So yan. So yun, umakyat nga sila dun sa taas eh. So nilagyan lang natin to ng takip. Syempre pag sa aquarium kasi may tendency pumanik yung mga crayfish dun sa taas. Ayan, dito sa hose ng ng aerator. So ang gagawin mo, syempre lalagyan mo siya ng takip dun sa taas. Kasi pag hindi mo siya nilagyan ng takip sa taas, ayun, mamalay-malayan mo, bawas na yung crayfish mo, nakalabas na, hindi mo na alam kung saan napunta. Ayun, makakalabas. Talagang escape artist tong mga crayfish natin. So yun, that's it for now. Yan, God bless sa lahat. Keep safe po sa lahat ng mga crayfish lovers dyan. Ayan. Stay safe.